Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga masusugid na taga-subaybay ng Ayesha TV. Narito na naman po ang inyong lingkod upang ihatid sa inyo ang pinakabagong yugto ng pag-ibig na walang katapusan, ngunit puno ng matinding panganib. Sa Season 3 ng ating kwento, mas lalo nating masasaksihan ang bagsik at lupit na isang nagwawalang bilyonaryo, si Vincent Montefalco, ang lalaking handang lumabag sa batas, handang sunugin ang buong mundo at handang maging isang halimaw, huwag lang may humawak o manakit sa kanyang asawa at mga anak. Muli nating tunghayan kung paano ipaglalaban ng ating palabang donya, si Anne-Marie, ang kambal sa kanyang sinapupunan laban sa madidilim na galamay ng bagong kalaban na si Damian Cruz. Ang kwentong to'y orihinal na sinulat at binuo ng ating mahusay na story creator, walang iba kundi si Boss Rainiel. Kaya ihanda ng inyong mga sarili dahil ngayon magsisimula na ang kwento ng tunay na proteksyon, nag-aalab na selos at paghihiganti. Vincent, nasasakal ako sa hawak mo. Pabulong ngunit pabalang na saway ni Anne-Marie habang dahan-dahang naglalakad sa malawak at napakatahimik na hallway ng Montefalco Medical Center sa Laguna. Sa halip lumuwag, mas lalo pang tinaas ng bilyonaryo ang kanyang matigas na braso upang ipulupot sa bewang ng asawa. Ang mga matang kulay abo ni Vincent Montefalco ay tila isang agila, matalas, alerto at nag-aalab sa tindi ng pagka-possessive habang pinapasadahan ng tingin ang bawat sulok ng ospital. Wala akong pakialam, asawa ko, baritonong sagot ni Vincent. Ang boses ay seryoso at walang puwang para sa pag-aalinlangan. 2 linggo ka nang nakakaramdam ng pagkahilo hanggat hindi ko nalalaman kung ano ang lagay ng kalusugan mo, hindi kita bibitawan kahit isang segundo. 1 buwan matapos silang lumipat sa Laguna upang doon muna manatili, ito ang unang pagkakataon na nagtungo sila sa ospital para sa formal na check-up ni Anne-Marie. Nang makarating sila sa tapat ng pintuan ng OB-GYN, nagulat si Anne na makitang 2 pader ng mga armadong elite security na mga Montefalco ang nakabantay sa labas. Vincent, bakit pati rito sa loob may mga bodyguard? Reklamo ng palabang ina, nakataas ang isang kilay. Ospital to ng pamilya mo, walang kalaban dito. Mas maburitong sigurado, aking donya, ayokong may kahit sinong estrangherong makakalapit sa'yo. Malamig na tugon ng bilyonaryo habang personal niyang binuksan ang pinto. Sa loob naghihintay ang pinakamagaling na babaeng doktor ng ospital dahil mahigpit na pinagbawal ni Vincent na hawakan o suriin si anong sinumang lalaking doktor. Matapos na ilang sandaling pagsusuri at paglalagay ng malamig na gel sa patag na tiyan ni Anne, nakatitig lang ang mag-asawa sa monitor ng ultrasound machine. Doon, isang mahinang tunog ang biglang umalingaw-ngaw sa silid. Dub-dub, dub-dub. Ayan po ang tibok ng puso ng inyong baby, Ma'am Anne. Sir Vincent, nakangiting saad ng doktor. Ngunit habang ginagalaw niya ang transducer, biglang nanlaki ang mga mata nito. Patuloy niyang sinuri ang screen bago lumingon sa mag-asawa ng may malawak na ngiti. Teka, hindi lang isang tibok na naririnig ko. Congratulations po, it's twin. Kambal po ang dinadala ninyo? Parang huminto ang ikot ng mundo para kay Anne-Marie. Agad nagtubig ang kanyang mga mata habang nakatitig sa 2 maliliit na anino sa monitor. Nabuntis siya sa natural na paraan at ngayon kambal ang binigay sa kanila ng may kapal. Napalingon si Anne kay Vincent at laking gulat niya nang makita ang asawa. Ang makapangyarihan at tila yelong bilyonaryo na kinatatakutan sa mundo ng negosyo ay tuluyan ng natulala. Habang ang mga matang kulay abo nito basang-basa ng luha ng kagalakan. Kambal? 2 sanggol? Nanginginig ang boses sa tanong ni Vincent habang marahan niyang hinawakan ang mukha ni Anne. Oo, Vincent. Magiging 5 na ang mga anak natin? Umiiyak ngunit nakangiting sagot ni Anne-Marie. Sa tindi ng emosyon, hinalikan ni Vincent si Anne sa mga labi nang may nag-uumapaw na pag-ibig at pasasalamat. Ngunit kasunod ng labis na kagalakang yon, biglang nagbago ang aura ng bilyonaryo. Tumingin siya sa doktor ng may matindi, seryosong mukha na tila ba magdedeklara na ng gera. Makinig ka sa akin, doktora, mariing utos ni Vincent habang ang kanyang pagka-possessive ay sumipa sa pinakamataas na antas.
Simula sa araw na to, bibilin ko ang buong floor na to ng ospital. Walang ibang pasyente ang pwedeng pumasok. Lahat ng pagkain at gamot na iinumin ng asawa ko, dadaan sa personal kong pagsusuri. Kung may kahit isang lamok na makakalapit sa asawa ko at sa kambal ko, sisiguraduhin kong maglalaho ang ospital na to sa mapa. Napanunok ang doktor sa takot habang si Anne-Marie napahawak sa kanyang noo. Alam niya, simula ngayong araw, ang pagiging possessive ng kanyang asawa mas magiging tila isang dambuhalang bagyo na walang sino mang pwedeng humarang. Pagkapasok pa lamang ng sasakyan ni Vincent at Anne-Marie sa dambuhalang tarangkahan ng mansyon sa Laguna, sinalubong agad sila ng 3 layer ng armadong kalalakihan. Ang dating mahigpit na seguridad ay tripling na dagdagan ngayon. May mga high-tech drone pa na umiikot sa himpapawid at ang bawat sulok ng bakod nilagyan ng mga bagong thermal security camera. Nang huminto ang sasakyan sa tapat na ingranting pintuan, mabilis na pinaikot ni Vincent ang sarili upang buksan ang pinto sa gawin ni Anne. Bago pa man makatapak ang mga paa ng dalaga sa semento, binuhat na siya agad ni Vincent sa isang bridal style. Vincent, ibaba mo nga ako? Pabalang nasaway ni Anne-Marie habang nakakapit sa leeg ng asawa. Nasa harap tayo ng mga tauhan mo. Nakakahiya. Wala akong pakialam sa kanila, aking donya. Malamig at seryosong sagot ng bilyonaryo habang naglalakad papasok. Ang sabi ng doktor, masela ng unang 3 buwan ng pagdadalang tao, lalo na nga't kambal ang dinadala mo. Hindi ko hahayaang mapagod ang mga binti mo. Dire-diretso ang hakbang ni Vincent patungo sa master's bedroom sa ikalawang palapag. Nilagpasan sa sala kung saan ang triplets na sina Ethan, Liam at Sofia na kasalukuyang binabantayan ng mga yaya. Nang mailapag niya si Anne sa malambot na kama, agad niyang hinablot ang cellphone ng asawa na nakapatong sa side table. Sandali, bakit mo kinuha ang phone ko? Takang tanong ni Anne. Unti-unting sumisiklab ang kanyang pagiging palaban. Mula ngayon, bawal ka nang gumamit ng cellphone, laptop o kahit anong gadget na naglalabas ng radiation, utos ni Vincent habang nilalagay ang telepono sa kanyang bulsa. Napatayo si Anne-Marie sa kama, sa lubong ang 2 kilay. Vincent, buntis ako. Hindi ako baldado. Kinukulong mo na naman ako sa gintong hawla mo. Paano na yung mga charity works ko sa ospital? Paano ko nababantayan ang accounting ng mga pondo natin kung wala naman akong access sa computer? Mabilis na lumapit si Vincent. Sa isang pamilyar at marahas ngunit maingat na galaw, hinablot niya ang magkabilang balikat ni Anne at isinubsob ang kanyang mukha sa leeg nito. Humihinga ng malalim, tila ba doon lang siya nakakuha ng lakas. Makinig ka sa akin, Anne-Marie, panggigigil na bulong ni Vincent. Ang boses ay nanginginig na sa tindi ng nag-aalab na proteksyon at possessiveness. Naligtas natin ang triplets noon, pero muntik ka nang mamatay sa kamay ni Victoria. Ngayong may kambal na naman sa sinapupunan mo, hindi ko nakakayanin kung may mangyayari pang masama sa inyo. Kahit magalit ka sa akin, kahit ituring mo pa akong bilangguan, gagawin kong lahat para lang manatili kang ligtas. Akin ka lang, Anne. Akin lang ang pamilyang to. Ramdam ni Anne ang mabilis sa tibok ng puso ng asawa at ang panginig ng kamay nito. Ang galit sa kanyang puso ay biglang napalitan ng malalim na buntong hininga. Alam niya, labis na natrauma si Vincent sa mga nakarang pag-atake, kaya ganito na lamang katindi ang pagka-possessive nito ngayon. Vincent, mahinahong saad ni Anne habang dahan-dahang hinaplos ang likod ng ulo ng asawa. Naiintindihan ko, pero magkatuwang tayo rito, okay? Huwag mong sarilinin ng takot. Tumango si Vincent, ngunit di pa rin bumibitaw sa yakap. Ang di alam ng asawa habang abala si Vincent sa pagpapatupad ng kanyang gintong hawla sa loob ng mansyon, isang bagong mapanganib na kaaway ang kasalukuyang nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Si Damian Cruz, ang tusong pharmaceutical tycoon na handang basagin ang proteksyon ng bilyonaryo. 3 buwan ang mabilis na lumipas, kahit nais ni Vincent na manatili lang si Anne-Marie sa loob ng mansyon hanggang sa makapanganak, isang napakalaking charity gala ang dinaos sa Laguna para sa pagpapatayo ng isang bagong pediatric wing, isang proyekto na si Anne mismo ang nag-umpisa. Walang nagawa ang bilyonaryo kundi payagan ng asawa, ngunit sa ilalim ng isang kondisyon. Hindi to hihiwalay sa kanyang tabi kahit pa 1 pulgada.
Napakaganda ni Anne-Marie sa kanyang suot na emerald green maternity gown na hapit sa kanyang 3 buwang umuusbong na tiyan. Sa kanyang tabi, si Vincent ay mistulang isang gwardyang demonyo sa suot nitong itim na suit. Ang isang kamay ng bilyonaryo ay mahigpit na nakapulupot sa bewang ni Anne, possessive at nagbababala sa sino man na mangangahas sa tumitig sa kanyang asawa. Vincent, dahan-dahan lang ang paghawak. Para man naman akong aagawan ng mga tao rito, pabulong na saway ni Anne habang nakangiti sa mga photographer. Aagawin ka talaga nila kung hindi ko to gagawin, aking donya. Malamig na tugon ni Vincent. Ang mga matang kulay abo patuloy na nagmamasid sa paligid. Habang naglalakad sila patungo sa VIP table, isang matangkad at makisig na lalaki ang humarang sa kanilang daan. Suot nitong isang mamahaling puting tuxedo, may hawak na baso ng champagne at may mapaglarong ngiti sa mga labi. Siya si Damian Cruz, ang nangungunang tech pharmaceutical tycoon sa Asia na kamakailan lamang ay nagtayo ng malaking pasilidad malapit sa teritoryo ng mga Montefalco. Good evening, Mr. Montefalco, bati ni Damian. Ang boses ay sawabe ngunit may nakatagong katusuhan. Bago pa man makasagot si Vincent, pinaling ni Damian ang kanyang paningin kay Anne-Marie. Lumambot ang mukha nito at dahan-dahang yumuko. At syempre, sa napakagandang donya ng mga Montefalco, isang malaking karangalan na makaharap ang utak sa likod ng tagumpay ng Montefalco Medical Center. Sa isang biglaang galaw, hinawakan ni Damian ang mga daliri ni Anne at banayad na nila yon sa kanyang mga labi upang halikan bilang pagbati. Halos mabasag ang baso ng scotch na hawak ni Vincent sa tindi ng kanyang pagkakahawak. Sa isang mabilis at marahas na galaw, hinablot ni Vincent ang kamay ni Anne papalayo kay Damian at tinago ang asawa sa kanyang likuran. Ang aura ng bilyonaryo ay biglang nagdilim. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa tindi ng selos at nagbabadyang pagpatay. Huwag mong madungisan ang asawa ko ng marumi mong mga labi, Cruz. Ugong ng baritonong boses ni Vincent, sapat lang upang marinig nilang tatlo, ngunit punong-puno ng matinding pagbabanta. Isang beses mo pa siyang hawakan at titiyakin kong mamumulubi ang buong kumpanya mo bago matapos ang gabing to? Bahagyang natawa si Damian. Tila ba nag-e-enjoy sa reaksyon ng bilyonaryo? Masyado kang protective, Vincent. Nagpupugay lang naman ako sa iyong reyna. Tumingin muli si Damian kay Anne nang may makahulugang ngiti bago tumalikod. I'll see you around, Mrs. Montefalco. Nang makaalis si Damian, mabilis na hinugot ni Vincent ang isang mamahaling panyo mula sa kanyang bulsa. Walang sabi-sabi, ngunit panggigigil niyang pinunasan ng kamay ni Anne na hinawakan ni Damian. Halos mamula ang balat ng dalaga sa tindi ng pagkakasapo ng asawa. Vincent, nasasaktan ako, saway ni Anne. Pagamat nakikita niya ang takot at matinding galit sa mga mata ng asawa. Lumabas ang kanyang pagiging palaban. Isang formal na pagbati lamang yon. Huwag kang magpapadala sa emosyon mo, halatang sinusubukan ka lamang niya. Walang sino mang lalaki ang may karapatang humawak sa'yo, Anne. Akin ka lang. Ang bawat balat mo, ang bawat hininga mo, akin ka lamang. Panggigigil na bulong ni Vincent habang sinusubsob ang mukha sa leeg ni Anne sa gitna ng ballroom. Walang pakialam kung pinapanood sila ng mga elite. Kailangan nating umuwi. Ngayon din, hindi ka na muling lalabas ng mansyon? Di na nagdalawang isip si Vincent. Binuhat niya si Anne palabas ng hall habang ang kanyang mga tauhan ay mabilis na humaharang sa media. Ngunit habang umaalis sila, hindi nila alam na mula sa madilim na sulok ng balcony, nakatanaw si Damian Cruz habang hawak ng isang maliit na vial ng kemikal. Masyado kang possessive, Vincent. Bulong ni Damian sa kanyang sarili. Tingnan natin kung paano mo mapoprotektahan ang asawa mo kapag ang lason ay nanggaling na sa loob ng sarili mong kaharian. Pagbalik sa mansyon sa Laguna, matapos ng gabi ng charity gala, mas lalo pang hinigpitan ni Vincent ang kanyang hawla. Hindi lamang mga armadong guards ang dinoble niya, maging ang accounting at procurement ng mga personal na gamit ni Anne-Marie direktang dumaan sa kanyang mga kamay. Ngunit si Damian Cruz ay hindi isang ordinaryong kalaban. Alam niya na hindi niya madadaan sa dahas ang mansyon ng mga Montefalco, kaya't gagamitin niya ang mismong puso ng negosyo ng bilyonaryo, ang Montefalco Pharmaceuticals.
Sa tulong ng mga natitirang galamay at koneksyon ng nakakulong na si Victoria Valdemar, nagawa ni Damian tuntunin ang mga traidor at mukhang perang tauhan sa loob ng Central Chemical Laboratory ng mga Montefalco sa Laguna. Isang gabi, sa loob na isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod, hinarap ng mga tauhan ni Damian ang head laboratory technician ng mga Montefalco na si Dr. Alberto Jose. 50 milyong piso, Dr. Jose. Malamig na saad ng kanang kamay ni Damian habang binababa ang isang itim na maleta na punong-puno ng pera. Ang kailangan mo lang gawin, palitan na isang batch ng custom-formulated prenatal vitamins na pinapagawa ni Vincent Montefalco para sa kanyang asawa. Nanginig ang technician habang nakatitig sa pera. Pero napakaigpit ng quality control ni Mr. Montefalco. Lahat ng gamot na lumalabas para sa asawa niya sinusuri ng 3 beses. Huwag kang mag-alala. Ang kemikal na ibibigay namin sa iyo walang amoy, walang kulay, at hindi agad makikita sa mga standard chemical test. Nakangising tugon ng tauhan ni Damian habang nilalabas sa isang maliit na vial ng likido. Ito ay isang dahan-dahang lason na unti-unting magpapakitid sa supply ng dugo sa sinapupunan. Sa loob na 5 araw ng pag-inom, tuluyang malalaglag ang kambal na dinadala ni Anne-Marie. Isang simpleng medical complication ang lalabas sa autopsy. Dahil sa silaw sa salapi at takot sa banta sa kanyang buhay, tinanggap ni Dr. Jose ang maleta at ang vial ng lason. Kinaumagahan sa loob ng master's bedroom ng mansyon, dahan-dahang iminulat ni Anne-Marie ang kanyang mga mata. Ang bumungad sa kanya ay ang seryosong mukha ni Vincent na nakaupo sa tabi ng kama habang hinahaplos ang kanyang buhok ng may labis sa pagkaposessive at pag-aalaga. Gising na ang aking donya, bulong ni Vincent bago diniin na isang matagal at mapusok na halik sa noo ng asawa. Sa gilid ng kamay may nakandang marangyang agahan na personal na pinag-utos ng bilyonaryo. Kasabay ang isang maliit na baso ng tubig at 2 piraso ng custom prenatal vitamins na kadarating lang mula sa kanilang laboratorio noong nakaraang gabi. Ang mga bitamina na lingid sa kanilang kaalaman ay nalinlang ang quality control at may laso na mula sa sabotahe ni Damian Cruz. Inabot ni Vincent ang mga gamot kay Anne-Marie habang kanyang kamay nakapatong sa 3 buwan ng tiyan nito. Inumin mo to, asawa ko, para sa kalusugan mo at ng kambal natin. Babantayan kita hanggang sa matapos mo ang huling patak ng gatas mo. Napangiti si Anne. Bagaman may kaunting kaba sa kanyang dibdib, lumabas ang pagiging matalas ng accountant. May kakaiba siyang napansin sa kulay ng takip ng bote ng gamot para mas madilim kaysa sa nakaraang buwan. Ngunit binaliwala niya to dahil alam niyang si Vincent mismong nag-utos ng batch na ito. Nilagay ni Anne-Marie ang mga tableta sa kanyang bibig at tuluyang nilunok. Nang walang kamalay-malay ng unang patak ng kamatayan ay nagsisimula ng gumapang patungo sa kanyang kambal. Liam, wag mong paglalaroan ng pagkain mo. Sofia, dahan-dahan sa pag-inom ng gatas. Malambing na saway ni Anne-Marie habang nakaupo sa hapagkainan ng malawak na dining room ng mansyon. Kasalukuyan silang nag-aalmusal kasama ng triplets na sina Ethan, Liam at Sofia. Katabi niya si Vincent na nakasuot na ng kanyang dekalidad na charcoal gray suit, ngunit sa halip kumain nakatitig lang ito sa asawa habang ang isang kamay possessive na nakahawak sa hita ni Anne sa ilalim ng lamesa. Kailangan mong ubusin ang sopas mo, Anne. Mababa at baritonong utos ni Vincent. Para sa kambal natin. Ngumiti si Anne at sumunod. Matapos na ilang subo, inabot niya ang baso ng tubig at tuluyang ininom ang 2 prenatal vitamins na binigay sa kanya ni Vincent kanina sa kwarto. Ngunit lumipas lang ang 10 minuto, binitawan ni Anne-Marie ang kanyang kutsara. Bigla siyang napahawak sa kanyang tiyan habang ang kanyang mukha ay unti-unting nawawala ng kulay. Isang matinding kirot, parang may pumipilipit sa kanyang matres. Ang biglang sumiklab mula sa loob. Anne, anong problema? Agad na tanong ni Vincent. Ang kanyang boses ay biglang naging alerto at puno ng kaba. Vincent, ang tiyan ko! Nanginginig na saan ni Anne habang ang mga kamay na paigpit ang hawak sa gilid ng lamesa. Lumabas ang kanyang pagiging palaban. Pinilit niyang wag sumigaw pang di matakot ang triplets na ay nakatitig na sa kanila. Masakit. Napakasakit, Vincent. Bago pa man makasagot ang bilyonaryo, napansin ni Ethan ang sahig. Papa, may dugo po kay Mama?
Nang tingnan ni Vincent isang patak ng pulang dugo, ang dahan-dahang umaagos mula sa binti ni Anne patungo na sa sahig. Parang gumuho ang mundo ni Vincent Montefalco ng mga sandaling yon. Ang kanyang mukha tuloy nang binalot ng nakakatakot na takot at galit. Sa isang mabilis at marahas na galaw, binuhat niya si Anne-Marie sa isang bridal style at sumigaw sa tindi ng pagwawala ng kanyang emosyon. Ihanda ang chopper ngayon din. Tawagan lahat ng Chief Surgeon ng Montefalco Medical Center. Ugong ng boses ni Vincent na yumanig sa buong mansyon. Sa loob ng ospital, mabilis sinugod si Anne sa emergency room. Di pinansin ni Vincent ang mga protocol ng ospital. Marahas niyang tinulak ang pinto at sumama sa loob. Mahigpit na hinawakan ng kamay ni Anne habang pinagpapawisan ng bilyonaryo sa tindi ng takot. Matapos ang 3 oras ng tensyon at mabilis na medikal na interbensyon, sa wakas naging matatag na ang kondisyon ni Anne-Marie. Nakahiga siya sa marangyang pribadong suite ng ospital habang nakakabit ang dextrose sa kanyang kamay. Ang kambal sa kanyang sinapupunan ay ligtas, ngunit ayon sa doktor, naging napakatipis ng kapit ng mga ito dahil sa isang di pa malamang dahilan. Pumasok ang chief physician, dala ang resulta ng blood test ni Anne. Nangangatog ang mga tuhod nito habang nakatitig sa nagdidilim na aura ni Vincent na nakatayo sa tabi ng kama ng asawa. Mr. Montefalco, ang resulta po ng toxicology report ng Donya, nanginginig na saad ng doktor. May nakita po kaming bakas ng isang banyaga at sintetikong kemikal sa kanyang dugo, isang uri ng dahan-dahang lason na partikular dinisenyo para magpatigil sa supply ng dugo sa matres para magsanhi ng abortion, at ang lason po ay nanggaling sa prenatal vitamins na ininom niya ngayong umaga. Anong sabi mo? Sa tindi ng galit ng halimaw, hinablot ni Vincent ang kwelyo ng doktor at malakas tong sinalaksak sa pader. Halos iangat na ang katawan nito sa hangin. Ang mga matang kulay abo ng bilyonaryo ay nag-aalab sa tindi ng pagnanais pumatay. Ang mga bitaminang yon galing sa sarili kong laboratorio. Ako mismo nag-uutos ng quality control. Panggigigil na sigaw ni Vincent habang ang bawat ugat sa kanyang leeg ay lumalabas. Sinong naglagay ng lason sa gamot ng asawa ko? Magsalita ka. Kung ayaw mong sunugin ko ang ospital na to, kasama ka. Vincent, tama na. Mahinang siya ni Anne-Marie mula sa kama. Kahit nangihinang katawan niya, lumabas ang kanyang matalas na isip. May traidor sa loob ng laboratorio natin at may mas malaking utak sa likod nito. Dahan-dahan, binitawan ni Vincent ang doktor na mabilis na patakbo palabas. Lumapit ang bilyonaryo kay Anne, lumuhod sa tabi ng kama nito at sinubsob ang kanyang mukha sa palad ng asawa habang umiiyak ng tahimik sa tindi ng puot at takot na muntik na siyang mawala ng kanilang kambal. Aking Donya, patawarin mo kung hindi kita naprotektahan, bulong ni Vincent. Ang boses ay puno ng panggigigil at sumpa. Hahanapin ko kung sinong gumawa nito sa'yo at sa mga anak natin. At kapag nahanap ko sila, titiyakin ko. Hihilingin nila sana hindi na lang sila sinilang sa mundong to. Habang nagpapagaling si Anne-Marie sa pinakamahigpit na suite ng ospital, di tumigil ang kamay ng kalaban. Alam ni Damian Cruz na nagwala ang bilyonaryo sa tindi ng galit. Kaya bago pa man matunto ni Vincent ang kanyang mga galamay, naglungsad siya ng isang malupit at madaming cyber attack at media campaign upang wasakin ang reputasyon ng pamilya Montefalco. Tanghali nang magsimulang umalingaw-ngaw ang mga notification sa telebisyon at mga social media platform. Isang serya ng mga peking dokumento, edited na larawan at mga anonymous na pahayag ang mabilis na kumalat sa internet. Ang sekreto ng Donya, kasalukuyang sanggol sa sinapupunan ng asawa ng bilyonaryong si Vincent Montefalco, hindi ba talaga sa kanya? Isang kilalang accountant, may lihim na relasyon sa isang foreign investor bagong pagbubuntis. Ang mga peking balita ay kumalat na parang apoy sa iba't ibang online tabloid at vlogs. Sinisiraan ng mga to ang moralidad ni Anne-Marie. Ginagawang katatawanan ng pagiging possessive ni Vincent at pinalalabas ng pagka-ospital ni Anne ay dahil sa isang nakakahiyang medikal na komplikasyon mula sa kanyang nakaraan. Sa loob ng suite, pilit tinago ng mga bodyguard ang balita, ngunit nagawa pa ring maabot ni Anne-Marie ang remote ng telebisyon. Nang makita niyang balita, naitikom niya ang kanyang kamao.
Lumabas ang kanyang pagiging palaban bilang isang reyna at isang ina. Hindi niya papayagan na madungisan ng mga kasinungalingan ang kambal sa kanyang sinapupunan. Sakto naman pumasok si Vincent sa kwarto. Ang kanyang mga mata na kulay abo, tila isang halimaw. Ang kanyang panga ay mariing nakakagat at ang kanyang kamao ay dugo ang bahagya dahil sa pagsuntok sa salamin ng kanyang opisina matapos mabasa ang balita. "Huwag mong panoorin yan, Anne." Marahas sa sigaw ni Vincent habang hinahablot ang remote at pinatay ang TV. Mabilis siyang lumapit at sinubsob ang kanyang mukha sa leeg ni Anne. Panggigigil ang bawat hininga. "Ipapasara ko lahat ng media station sa bansa. Ipapakulong ko ang bawat netizens na mag-share ng balitang yan. Akin ka lang, Anne. Walang po pwedeng umalipusta sa pangalan mo." "Vincent, kumalma ka." Seryoso ngunit matatag na saad ni Anne-Marie habang hawak ang mukha ng asawa. "Kapag pinasara mo sila gamit ang dahas, iisipin ng publikong totoo ang mga balita. Hayaan mo akong humarap sa kanila. Ako ang sinisiraan dito at gagamitin kong utak ko para pira-pirasahin ang kanilang mga peking ebidensya." "No, hindi ka aalis sa kamang to." Possessive na pagtanggi ng bilyonaryo. "Masyado nang mapanganib sa labas." "Hindi ko kailangan lumabas, Vincent. Mag-utos ka na isang live press conference dito mismo sa loob ng suite ko." Seryosong sagot ng palabang ina. Matapos na isang oras sa tulong ng PR team ng mga Montefalco, nagsimulang isang nationwide live stream mula sa ospital. Nakaupo si Anne-Marie sa kanyang kama. May dextrose pa sa kamay ngunit ang kanyang mga mata puno ng otoridad at talino ng isang top accountant. Sa harap ng milyon-milyong nanonood, isa-isang pinakita ni Anne sa screen ng mga financial audit logs, IP address tracking ng mga nagpakalat ng peking dokumento at ng mga sertipikadong medical records mula sa DNA profile ng pamilya Montefalco na nagpapatunay ng lahat ng binabato sa kanya ay gawa-gawa lamang ng isang cyber syndicate. Sa taong nagbayad para sa paninirang puring ito upang pagtakpan ng pagtatangkamong lasunin ng kambal ko. Malamig na pahayag ni Anne-Marie nang diretso sa kamera. Ang boses ay matatag at wala nit kaditing na takot. "Nagkakamali ka ng binunggo. Hindi lang asawa ko ang hahanap sa'yo. Ako mismo ang gigiba sa mga negosyo mo gamit ang bawat batas na nilabag mo." Nang matapos ang livestream, ang buong bansa ay namangha sa katapangan at talino ng donya ng mga Montefalco. Ang peking balita tuluyan ng nabaligtad. Lumapit si Vincent kay Anne. May halo ring selos at matinding paghanga sa kanyang mga mata. Binuhat niya si Anne patungo sa kanyang dibdib at hinagkanto ng matagal. "Napakatapang mo, aking donya. Pero ngayong nalaman ko na kung sinong cyber syndicate ang binayaran nila," bulong ni Vincent. Ang kanyang boses ay biglang naging yelo sa tindi ng pagnanais pumatay. "Oras na para ako naman ang pumilos. Ipapakita ko sa kanila kung anong ginagawa ng isang nagwawalang Montefalco kapag asawa at anak niya na ang binababoy." Habang pinaliligiran ng mga elite security si Anne-Marie sa ospital, ang gabi sa labas binalot ng madilim at nakakatakot na aura. Natunto ng cybersecurity team ni Vincent ang pinagmula ng mga peking dokumento at lason. Lahat ng ebidensya direktang nagtutungo sa penthouse office ng Cruz Tech Pharmaceuticals sa Kalakhang, Maynila. Si Vincent Montefalco tuluyan ng nilamon ng nagwawalang halimaw. Walang sino mang bodyguard, security clearance o batas ang makahaharang sa kanya ngayon. Ang dambuhalang glass door ng pribadong opisina ni Damian Cruz ay tuluyan ng nawasak ng sipain-to ng mga armadong tauhan ni Vincent. Kasunod noon ang mabibigat na yabag ng bilyonaryo. Suot ni Vincent ang kanyang itim na suit, nakabukas ang unang 3 butones ng polo at ang kanyang mga mata na kulay abo ay nag-aalab sa tindi ng pagnanais na pumatay. Nakatayo si Damian Cruz sa tabi ng kanyang glass wall, hawak ang isang baso ng mamahaling wine. Bagaman nagulat sa biglaang pagpasok ni Vincent, pinilit nito na magmukhang kalmado at ngumiti ng mapang-asar. "Vincent, hindi ko inaasahan ang pagbisita mo sa gantong oras ng gabi," sabing saad ni Damian. "Kung tungkol to sa mga balita sa internet." Bago pa man matapos ni Damian ang kanyang sasabihin, sa isang kisap mata dinaluhong siya ni Vincent.
Sa tindi at bilis ng marahas na lakas ng bilyonaryo, sinakal siya ni Damian gamit ang kanyang isang kamay at marahas tong sinalaksak sa pader. Nabitawan ni Damian ang kanyang baso na nabasag sa sahig. Nanginginig at napaubo si Damian habang unti-unting nawawala ng hangin. Ang mga paa niya ay bahagyang naiangat mula sa sahig dahil sa dambuhalang lakas ni Vincent. Mabilis bumunot ng baril ang mga bodyguard ni Damian, ngunit bago pa man nila maitaas ang mga ito, agad silang pinaligiran at tinutukan sa ulo ng 50 elite forces ni Vincent. Ibaba ninyo ang mga laruan ninyo kung ayaw niyong maging tadtad ng bala ang amo ninyo. Malamig na utos ng kanang kamay ni Vincent. Walang nagawa ang mga bodyguard kundi bitawan ang kanilang mga sandata. Nilapit ni Vincent ang kanyang mukha kay Damian. Ang panga ng bilyonaryo mariing nakakagat. Ang kanyang boses tila nagmula sa kailaliman ng impyerno. Masyadong malakas ang loob mo, Cruz. Panggigigil na ugong ni Vincent habang mas lalong hinigpitan ng pagkakasakal kay Damian. Sinubukan mong lasunin ang kambal sa sinapupunan ng asawa ko. Pinaboy mo ang pangalan ng aking donya sa media. Kala mo ba matatakot mo ko sa mga maduming laro mo? Vincent, patayin mo ko sa harap ng mga saksi? Pilit na pagsasalita ni Damian. Ang mukha'y nagsisimulan ng mamula at maghabol ng hininga. Isang nakakatakot na ngisi ang sumilay sa mga labi ni Vincent. Gamit ang bakante niyang kamay, bumunot siya ng isang dekalibreng baril mula sa kanyang likod at marahas nitong tinutok ang dulo ng baril sa pagitan ng mga mata ni Damian. Wala akong pakialam sa batas kapag ang pamilya ko nang ginalaw mo. Panggigigil na bulong ng possessive na bilyonaryo. Ang boses ay puno ng matinding pagbabanta. Akin si Anne-Marie. Ang bawat patak ng dugo niya, ang bawat tibok ng puso ng kambal ko, akin lang. Ang sino mang magtangka na humawak o manakit sa kanila, sisiguraduhin kong walang matitira sa lahi mo. Naramdaman ni Damian sa unang pagkakataon ang tunay na takot. Ang bilyonaryong nasa harap niya ngayon ay hindi isang negosyante. Siya ay isang halimaw na handang sunugin ng buong mundo para lamang sa kanyang asawa. Vincent, wag! Isang pamilyar na boses ang biglang umalingaw mula sa pintuan. Lumingon si Vincent at laking gulat niya nang makita si Anne-Marie na nakatayo roon. Nakasuot ng jacket sa ibabaw ng kanyang hospital gown at inaalalayan ng isang matapat na yaya. Lumabas ang kanyang pagiging palaban. Kahit nanghihina pa ang katawan mula sa ospital, pinili niyang sumugod upang pigilan ng asawa. Anne, bakit ka umalis sa ospital? Possessive na sigaw ni Vincent. Agad napalitan ng matinding pag-aalala ang kanyang mukha habang dahan-dahang binababa ni Damian na napaluhod sa sahig habang umuubo at tumahawak na sa kanyang leeg. Mabilis lumapit si Vincent at maingat na binuhat si Anne. Sinubsob ang kanyang mukha sa leeg nito upang amuyin ang bango ng asawa na nagpapakalma sa kanyang nagwawalang sistema. Vincent, makinig ka sa akin. Pabulong, ngunit matatag na saan ni Anne habang nakakapit sa suit ng asawa. Huwag mo siyang patayin dito. Masisirang buhay natin. Kawawa ang triplet at ang kambal. Gagamitin natin ang batas at ang talino ko sa pananalapi para gibain ang buong Cruz Tech Pharma. Yan ang mas matinding parusa para sa kanya. Tiningnan ni Vincent ang kanyang asawa bago binaling ang malamig na tingin kay Damian na nasa sahig. Palalampasin kita ngayong gabi dahil sa asawa ko. Malamig na saan ni Vincent kay Damian. Pero simula bukas, sisiguraduhin ko kahit isang sentimo walang maiiwan sa'yo. At para sa kaligtasan ng pamilya ko, aalis kami ng Maynila. Di na nag-aksaya pa ng panahon si Vincent. Binuhat niya si Anne-Marie papalabas ng gusali. Mahigpit ang pagkakahawak na tila ba ayaw nitong pakawalan kailanman. Nagpa siya ang bilyonaryo na dalhin ng kanilang pamilya sa isang lihim at pribadong isla na pagmamayari ng mga Montefalco. Isang lugar kung saan walang sino mang kalaban ang makatatapak. Isang pribadong paradiso sa gitna ng karagatan na pinaliligiran ng mga naval security vessels at elite coast guards. Ito ang Isla de Montefalco. Dito dinala ni Vincent ang kanyang pamilya upang tuluyang ilayo sina Anne-Marie, ang triplets at ang kambal sa sinapupunan nito mula sa maruming galamay ni Damian Cruz.
Napatahimik ang gabi sa isla. Ang tayo mong maririnig ay banayad na hampas ng alon na pampasidigan at ang simoy ng hangin na nagdadala ng amoy ng dagat. Sa loob ng marangyang beachfront villa, mahimbing nang natutulog ang triplets sa kanilang sariling silid matapos na isang buong araw ng pagpapatakbo-takbo sa pinong buhangin ng puti. Sa master's bedroom na nakaharap sa karagatan, nakatayo si Anne-Marie sa malawak na balkonahe. Suot niya ang isang manipis at malambot na puting silk nightgown. Kitang-kita na ang 4 na buwang umuusbong na tiyan ng palabang ina, ang tahanan ng kanilang himalang kambal. Dahan-dahan bumukas ang pinto, pumasok si Vincent. Hubad ang unang 3 botones ng kanyang puting polo at gulo ang buhok. Mukha siyang pagod mula sa maghapong pakikipag-usap sa kanyang mga legal at security team sa Maynila. Ngunit nang makita niya ang kanyang asawa, biglang lumambot ang kanyang mga mata na kulay abo. Sa isang pamilyar at possessive na galaw, mabilis siyang lumapit mula sa likod, pinulupot ang matitigas na braso sa bewang ni Anne-Marie. Sinubsob ni Vincent ang kanyang mukha sa leeg ni Anne. Huminga ng malalim na tila ba ang bango ng asawa ang tanging gamot sa kanyang pagod at nagwawalang sistema. Vincent, nakikiliti ako. Natatawang pabulong na saway ni Anne habang hinahawakan ng kamay ng asawa na protektadong nakapatong sa kanyang tiyan. I missed you so much, aking Donya. Baritonong bulong ni Vincent. Bago dahan-dahan, pinapapak ng mainit at panggigigil na halik ang sensitibong balat sa leeg at balikat ng asawa. Buong araw akong nakaharap sa mga dokumento at security reports, pero ang utak ko walang ibang ginawa kundi ang isipin ka, ikaw at ang kambal natin. Niharap ni Vincent si Anne sa kanya. Ingat na ingat siya sa tiyan nito. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kitang nag-aalam na pag-ibig at ang matinding pagka-possessive sa mga mata ng bilyonaryo. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Anne. Hinalikan ng 2 kamay nito bago sinandal ang kanyang ulo sa lumalaking tiyan ng asawa. Kamusta mga anak ko? Pinapahirapan ba nila ang reyna ko? Malambing na tanong ni Vincent habang hinahaplos ang tiyan ni Anne. Dahan-dahan niyang diniin ang kanyang mga labi roon. Nag-iwan ng mainit na halik na puno ng pangako at proteksyon. Makinig kayo kay Papa mga anak. Huwag ninyong bibigyan ng sakit ng katawan ng mama ninyo. At tandaan nyo, poprotektahan ko kayo kahit itaya ko pang buong buhay ko. Napangiti si Anne-Marie. Ang kanyang puso ay umapaw sa labis na ligaya. Hinawakan niya ang buhok ni Vincent at pinatayo ito upang salubungin ng isang mapusok ngunit puno ng lambing na halik. Isang halik na nagpapatunay na sa kabila ng lahat ng hawla at panganib ay si Vincent lang ang lalaking tanging nagmamay-ari ng kanyang puso. Binuhat ni Vincent si Anne patungo sa dambuhalang kama, maingat na inihiga at mabilis na tumabi sa kanya upang ipulupot ang buong katawan nito sa asawa. Sa islang to naramdaman nila ang pansamantalang kapayapaan. Ngunit sa kabila ng dambuhalang security ng isla, hindi nila alam na isang lihim na traidor ang kasalukuyang gumagawa ng paraan upang pasukin ang kanilang huling kuta. Sa kabila ng 3 layer ng naval security at mga thermal camera na nakapalibot sa Isla de Montefalco, may isang bagay na di kayang pigilan ng teknolohiya, ang katusuhan ng isang desperadong kalaban. Alam ni Damian Cruz na nakakulong sa pinakamahigpit na proteksyon si Anne-Marie, kaya naman gumawa siya ng paraan upang pasukin ang isla mula sa pinakapundasyon nito. Ang supply ng pagkain at tubig. Kinaumagahan, isang malaking marangyang supply ng yacht ang dumaong sa pribadong pantalan ng isla. Ito ang lingguhang naghahatid ng mga sariwang prutas, karne at mga imported na sangkap para sa pagkain ng pamilya Montefalco at ng kanilang mga tauhan. Ininspeksyon muna. Malamig na utos ng Head of Security ni Vincent habang dinidirekta ang mga metal detector at mga canine dogs sa mga kahon ng supply. Walang problema boss, sanay naman na kami. Nakangiting sagot na isang lalaking nagngangalang Tomas. Suot niya ang uniforme ng mga opisyal na supplier ng mga Montefalco.
Ngunit sa ilalim ng kanyang makapal na jacket, mayroong nakatagong maliit na thermal pouch. Si Tomas ay isa sa pinagkakatiwalaang tauhan ni Damian Cruz na nagawang pumatay at magpanggap bilang tunay na driver ng yacht. Ligtas na nakapasa sa mga aso at scanner ang mga pagkain dahil ang tunay na banta wala roon. Ang target ni Tomas ay ang Central Filtration House ng isla, ang pasilidad na nagsusupply ng malinis na tubig sa buong villa ng mga Montefalco. Matapos maibaba ang mga kahon, nagkunwari si Tomas na gumagamit ng banyo, ngunit palihim siyang sumasalisi patungo sa likod ng villa kung saan naroon ang dambuhalang water tank. Mabilis ang kanyang mga kilos. Nilabas niya mula sa kanyang pouch ang isang kulay itim na vial na naglalaman ng isang concentrated, walang amoy at walang lasang kemikal. Ito ay isang uri ng nerve toxin na hindi kaagad nakamamatay, ngunit may sapat na lakas upang magdulot ng matinding pagdurugo sa isang buntis sa loob lamang ng ilang oras matapos madikit sa balat o mainom. Dahan-dahan binuksan ni Tomas ang pangunahing balbula ng tangke. Protektahan mo man sila, Vincent Montefalco. Tingnan natin kung paano mong ililigtas ang asawa mo kung ang mismong tubig na ipapaligot ipapainom mo sa kanya ang papatay sa kambal ninyo. Nakangising bulong ng traidor sa kanyang sarili habang tinataas ang vial upang ibuhos ang lason. Ngunit bago pa man pumatak ang unang likido, isang anino na ang biglang sumilay mula sa glass window ng pasilidad. May isang matalas na mata na nakapansin sa kanyang hindi otorisadong pagpasok. Habang nagpapatuloy ang pagbaba ng mga supply sa kusina, nandoon din si Anne-Marie. Kahit na pinagbabawal ni Vincent ang pagtatrabaho niya, hindi mapigilan ng palabang ina ang kanyang nakasanayang gawi bilang isang top accountant. Hawak niyang logbook ng lingguang inventory ng mansyon, sinusuri bawat pirma at timbang ng mga dumarating na kargamento. Biglang napatigal ang kanyang panulat sa isang partikular na pahina. Teka, bakit iba ang pirma ng driver ngayon? Takang bulong ni Anne sa sarili. Lumabas ang kanyang matalas na isip at ang plate number ng yate kulang ng isang digit kumpara sa opisyal na rehistro ng kumpanya natin. Tiningnan niya ang head chef ng mansyon. Nasaan ang driver na naghatid nito? Yung lalaking may katangkaran na naka-jacket? Ah, si Tomas po ba, Donya? Sabi niya po, gagamit lang ng banyo sa labas, sagot ng chef. Agad na nakaramdam ng kakaibang kaba si Anne-Marie. Alam niyang napakahigpit ng utos ni Vincent na bawal lumikot ang mga supplier sa labas ng loading bay. Palihim niyang hinugot mula sa kanyang bulsa ang isang dekalibreng taser, isang regalo sa kanya ni Vincent para sa kanyang sariling proteksyon, at dahan-dahan lumabas ng kusina nang di nagpapasama sa mga bodyguard upang di makalika ng ingay ang kalaban. Sinundan niya ang mga bakas ng basang sapatos sa damuhan patungo sa likod ng villa, direkta sa Central Filtration House kung saan naroon ang dambuhalang water tank ng isla. Sumilip si Anne-Marie sa glass window ng pasilidad at doon nanlaki ang kanyang mga mata. Nakita niyang lalaking nagpapanggap na driver, hawak ng isang kulay itim na vial na may banyagat na nakakatakot na simbolo ng kemikal at handa na itong ibuhos sa pangunahing balbula ng supply ng tubig sa kanilang pamilya. Naitikom ni Anne-Marie ang kanyang kamao habang protektadong hinawakan ng kanyang isang kamay ang kanyang apat na buong tiyan. Ang takot ay agad na balita na nag-aalam na tapang ng isang leon. Walang sino mang may karapatang humawak o manakit sa mga anak ko. Panggigigil na bulong ni Anne sa kanyang sarili habang dahan-dahang hinahawakan ng hawakan ng pinto. Handang-handang harapin at itumba ang traidor gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa loob ng filtration house, naramdaman ni Tomas na tila may nagmamasid sa kanya. Bago pa niya tuluyang maibuhos ang nakalalasong likido sa balbula, mabilis niyang na binalik ang takip ng vial at tumingon sa paligid. Ngunit bago siya makahakbang, dahan-dahang bumukas ang pinto ng pasilidad. Nawawala ka yata, kuya. Malamig at matatag na boses ang umalingaw-ngaw. Nalaki ang mga mata ni Tomas na makita si Anne-Marie na nakitayo sa may pintuan. Kahit buntis ng 4 na buwan at halatang masela ng kalagayan, ang aura ng Donya ay punong-puno ng otoridad at wala ni katiting na takot. Donya Anne-Marie? Pilit nang umiti ang traidor. Pilit tinatago ang vial sa kanyang likuran.
Pasensya na po. Hinahanap ko lang po ang banyo, naligaw po yata ako. Naligaw? Ang banyo nasa kaliwa ng loading bay, pero nandito ka sa restricted water facility ng mga Montefalco. Nakataas ang isang kilay na saan ni Anne. Habang kanyang matalas na isip, mabilis naghahanap ng tsansa. At base sa inventory logbook na pinirmahan mo, peke ang lisensya ng yate mo. Sino ka talaga? Sinong nag-utos sa'yo? Si Damian Cruz ba? Nang ma-realize ni Tomas na huli na siya, na wala ang plastic ng ngiti sa kanyang mukha, isang madilim na tingin ang pinalit niya. Alam niyang kung sisigaw si Anne, mabilis dadagsa ang mga bodyguard ni Vincent. Kailangan niya ng patahimikin ng Donya ngayon din. Masyadong matalinong asawa ng bilyonaryo. Asar na bulong ni Tomas habang bumunot ng isang matalim na patalim mula sa kanyang jacket at mabilis sumugod patungo kay Anne-Marie. Ngunit hindi isang mahinang babaeng kinakaharap niya. Bilang isang palabang ina, handang itaya ni Anne ang lahat para sa kambal sa kanyang sinapupunan. Sa halip na tumakbo palayo, mabilis na humakbang pabalik si Anne. Hinablot ang isang mabigat na stainless steel na sandok ng kitchen supply na palihim niyang dala mula sa kusina. Sa isang mabilis na swing, malakas niyang ininabas ito sa kamay ni Tomas na may hawak ng kutsilyo. Nabitawan ni Tomas ang patalim sa sahig. Sa tindi ng gulat ng lalaki, di niya inaasahan ang bilis ng Donya. Bago pa man makabawi ang traidor, nilabas ni Anne-Marie ang dekalibre ng taser mula sa kanyang bulsa at walang pag-aalinlangang diniinto sa dibdib ng lalaki. Ang libo-libong boltahe ng kuryente gumapang sa buong katawan ni Thomas. Nangisay ang lalaki bago marahas na bumagsak sa semento, walang malay at tuluyang napatumba. Hingal na hingal, napasandal si Anne-Marie sa pader. Ang isang kamay agad na napahawak ng mahigpit sa kanyang tiyan upang siguraduhing ligtas ang kanyang kambal. Ang pinto, marahas na nayakap patatanggal sa bisagra nang pumasok si Vincent Montefalco kasama ng 20 armadong elite guards. Ang mukha ng bilyonaryo ay tila sa isang nagwawalang demonyo nang makitang wala sa kwarto si Anne. Ngunit napatigil siya na makitang eksena. Nakatayo ang kanyang palabang asawa, hawak ang taser, habang ang kalaban ay bulagta sa sahig kasama ng vial ng lason. Anne-Marie, possessive at puno ng takot na sigaw ni Vincent habang dinaluhong ang asawa. Binuhat niya to na napakahigpit. Sinubsob ang mukha sa leeg ni Anne habang nanginginig ang buong katawan ng bilyonaryo sa tindi ng takot na muntik na naman tong makuha sa kanya. Diyos ko, asawa ko, bakit mo ginawa yun? Bakit di mo hinintay ang mga tauhan ko? Vincent, okay lang ako. Ligtas sa mga anak natin? Pagpapakalma ni Anne habang inaaplos ang likod ng asawa. Tumingin siya sa lalaking nasa sahig. Ginamit niya ang supply route natin at ang vial na yan. Lason yan para sa tubig natin? Tumingin si Vincent kay Tomas at ang kanyang matang kulay abo tuluyan ang binalot ng madilim at nakakatakot na puot. Gisingin ang hayop na yan. Malamig na utos ni Vincent sa kanyang mga tauhan. Ang boses ay tila yelo. Huwag niyong hahayaang mamatay hanggat hindi niya nasasabi kung paano nalaman ni Damian Cruz ang lokasyon ng islang to. Habang ang buong atensyon ng mga bodyguard at ni Vincent ay nakatutok sa walang malay na traidor sa loob ng filtration house, isang mas malaki at madilim na bitag pala ang kasabay na nagaganap sa kabilang panig ng isla. Ang pagpasok ni Tomas ay isang pain lamang upang ubusin ang seguridad sa hardin ng villa. Sa malawak na damuhan malapit sa dalampasigan, masayang naglalaro ang triplets na sina Ethan, Liam at Sofia sa ilalim ng pagbabantay ng dalawang yaya. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel na kalangitan. Biglang isang usok ng tear gas ang inihagis mula sa mga halamanan. Bago pa man makasigaw ang mga yaya, mabilis silang binalot ng ubo at nawalan ng malay. Mula sa madilim na bahagi ng baybayin, mabilis sumugod ang 4 na armadong lalaki na nakamaskara. Galing sila sa isang nakatagong mabilis na speedboat na nakadaong sa likod ng mga bato. Papa! Mama! Sigaw ng matapang na si Ethan habang sinusubukang itulak ang lalaking humablot sa kanyang kapatid na si Sofia. Bitawan ninyo kami, iyak ni Liam. Ngunit sa isang saglit lang binuhat na silang 3 ng mga armadong tauhan ni Damian Cruz. Mabilis silang sinakay sa speedboat. Umugong ang dambuhalang makina nito at mabilis sumarurot patungo sa madilim at malawak na karagatan pabalik sa teritoryo ni Damian.
Sa loob ng mansyon, biglang tumunog ang pulang alarma ng perimeter security. Isang nagmamadaling bodyguard ang pumasok sa kwarto ni na Vincent at Anne-Marie. Maputla ang muka sa tindi ng takot. Mr. Montefalco, ang triplets po, kinuha ng mga tauhan ni Damian Cruz ang isang high-speed boat? Anong sabi mo? Ugong ng boses ni Vincent na tila ba isang dambuhalang kulog na yumanig sa buong villa. Ang kanyang mga mata na kulay abo ay tuluyan ng nilamon ng nakakatakot na demonyo ng galit. Ang kanyang panga mariing nakakagat hanggang sa mamuti na ang kanyang mga labi. Napahawak si Anne-Marie sa kanyang tiyan, nanginig ang buong katawan sa tindi ng takot para sa kanyang 3 anak. Ngunit lumabas ang kanyang pagiging palabang ina. Vincent, ang mga anak natin. Iligtas mo ang mga anak natin? Umiiyak na pagsusumamo ni Anne habang mahigpit na nakakapit sa suit ng asawa. Hinawakan ni Vincent ang mukha ni Anne-Marie, possessive at puno ng panggigigil na pangako ang kanyang tingin. Makinig ka sa akin, aking donya. Manatili ka rito sa loob ng silid na to, kasamang 3 layer ng elite guard. Huwag mong pababayaan ang sarili mo at ang kambal natin. Diniin ni Vincent ang isang mabilis ngunit nag-aalab na halik sa mga labi ni Anne bago bumaling sa kanyang kanang kamay. Ihanda ang attack chopper ngayon din. Malamig, tila yelo at nakakatakot ang boses ng bilyonaryo. Ipaparanas ko kay Damian Cruz kung paanong magwalang isang Montefalco sa gitna ng karagatan. Ang gabi, tuluyan ang binalot ng kadiliman at ang karagatan sa pagitan ng isla at ng mainlands naging saksi sa isang nakakatakot na tugis. Sa himpapawid, umuungol ang makina ng isang high-speed attack chopper ng pamilya Montefalco. Sa loob nito nakatayo si Vincent. Suot niya ang isang tactical vest sa ibabaw ng kanyang itim na polo. Hawak ang isang dekalibreng assault rifle at ang kanyang mga mata na kulay abo wala ng katiting na init ng tao, purong galit na isang amang hinaluan ng pagiging possessive na halimaw. Sa ibaba, sa gitna ng malalaking alon, mabilis sumarurot ang speedboat ng mga tauhan ni Damian Cruz, kung saan nakatali ang triplets na sina Ethan, Liam at Sofia sa loob ng maliit na cabin. Sir, nasa tapat na tayo ng speedboat ng kalaban, sigaw ng piloto sa pamamagitan ng headset. Babaan ng altitude, ngayon din, malumig at mariing utos ni Vincent. Binuksan ng bilyonaryo ang dambuhalang pinto ng chopper habang humahagupit ang malakas na hangin at ulan. Gamit ang isang tactical rope, walang takot at walang pag-aalinlangan, dinaluhong ni Vincent ang kanyang sarili pababa mula sa himpapawid, diretso sa gumagalaw at mabilis na speedboat ng mga kalaban. Malakas na lumapag ang mga sapatos ni Vincent sa deck ng bangka. Bago pa man makalingon ang unang armadong bodyguard ni Damian, sinalubong na to ng isang malupit na sipa mula kay Vincent na nagpatalsik sa lalaki sa madilim na dagat. Nagkaroon ng madugong palitan ng bala sa ibabaw ng speedboat. Ang pagiging protective at possessive ni Vincent sa kanyang pamilya ay nagbigay sa kanya ng lakas na tila hindi tinatabla ng takot. Isa-isa niyang pinatumba ang mga armado gamit ang kanyang talino sa pakikipaglaban hanggang maiwan ang pinuno ng mga dumukot na hawak si Sofia at may tinutok na patalim sa leeg ng bata. Huwag kang lalapit, Montefalco. Isang hakbang mo pa, hihiwain kong leeg ng anak mo. Sigaw ng lalaki habang nanginginig ang mga kamay sa tindi ng takot sa aura ni Vincent. Papa! Iyak ni Sofia habang sina Ethan at Liam pilit na kumakawala sa kanilang pagkakatali sa likod. Isang nakakatakot at malamig na ngisi ang sumilay sa mukha ni Vincent. Sa isang kisap mata, di binigyan ng bilyonaryong lalaki ng pagkakataon na makakilos. Mabilis niyang binitawan ang kanyang rifle, bumunot ng isang nakatagong tactical knife at buong lakas dong inihagis diretso sa balikat ng kalaban. Napasigaw ang lalaki sa tindi ng sakit at nabitawan si Sofia. Mabilis dinaluhong ni Vincent ang lalaki. Hinablot ang kwelyo nito at paulit-ulit na isinalaksak ang mukha nito sa manibela ng speedboat hanggang mawalan to ng malay at dumanak ang dugo sa control panel. Agad na lumuhod si Vincent upang kalasin ang mga tali ng triplets. Sa unang pagkakataon, matapos sa madugong engkwentro, lumambot ang kanyang mukha at mabilis niyang binuhat ang 3 anak sa kanyang dambuhalang dibdib.
Nanggigigil silang niyakap habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Papa, alam naming darating ka. Umiiyak na saad ni Ethan habang nakakapit sa leeg ng ama. Ligtas na kayo, mga anak ko. Walang po pwedeng kumuha sa inyo sa akin. Pabulong na ugong ni Vincent habang nilalatagan ng mga halik ang ulo ng triplets. Sumenya si Vincent sa chopper sa himpapawid upang ibaba ang rescue basket, habang ligtas na sinasakay ang triplets pabalik sa ere. Pinindot ni Vincent ang switch ng autopilot ng speedboat upang patakbuhin to diretso sa matatalas na bato sa di kalayuan upang tuluyang palubugin ang bangka ng mga kalaban. Habang nakabitin sa lubid ng chopper paitaas, nakatitig si Vincent sa malawak na karagatan. Ang triplets ay ligtas na, ngunit ang kanyang paghihigante kay Damian Cruz ay kasisimula pa lamang. Umuungol ang makina ng chopper habang pabalik to sa isla de Montefalco. Sa landing pad ng villa, doon pa rin si Anne-Marie. Di alintana ang malamig na hangin ng gabi. Pinaliligiran siya ng 3 layer ng elite guards na nagpapanatili sa kanila sa gitna ng proteksyon. Ang kanyang mga kamay mahigpit na nakahawak sa kanyang 4 na buwang tiyan. Taimtim na nagdarasal para sa kaligtasan ng triplets at ng kambal sa kanyang sinapupunan. Nang tuluyan ng lumapag ang chopper, bumukas ang pinto nito. Unang bumaba si Vincent, karga-karga si Sofia habang abala ang mga elite guard sa paggabay kina Ethan at Liam. Mama! Sabay-sabay na iyakan ng 3 bata, tumakbo patungo sa kanilang ina. Diyos ko! Mga anak ko! Naiyak na si Anne-Marie sa labis na kagalakan habang lumuluhod upang yakapin at halikan ng triplets. Lumabas ang pagiging mapagmahal at palabang ina. Sinuri niya ang bawat bahagi ng katawan ng mga ito upang yakapin at halikan ng triplets. Lumabas ang pagiging mapagmahal nito para masigurong walang galos o sugat mula sa mga pagdukot. Matapos masiguro na ligtas nga ang mga bata, pinasok muna sila ng mga yaya sa loob ng mansyon upang makapagpahinga at humigop ng mainit na sopas. Naiwan sa gilid ng landing pad sina Vincent at Anne-Marie. Ang bilyonaryo naman nakatayo pa rin, suot ang kanyang tactical vest na may bahid pa ng dugo ng kalaban. At ng kanyang mga matang kulay abo puno ng emosyon. Ngunit sa halip nga na lumapit ng may nakasanayang otoridad, dahan-dahan pang lumuhod si Vincent Montefalco sa harap ng kanyang asawa. Sinubsob ng makapangyarihang bilyonaryo ang kanyang mukha sa palad ni Anne-Marie. Habang ang kanyang dambuhalang katawan ay bahagya ng nanginginig sa tindi ng trauma ng panunuyo. Anne, asawa ko, patawarin mo ako? Nanginginig at pabulong na saad ni Vincent. Ang boses ay puno ng panggigigil at labis na pagsisisi. Dinala kita rito sa isla para sa kaligtasan ninyo, pero nagkulang pa rin ako. Nalagay sa panganib ang triplets. Muntik nang mapahamak ang kambal natin dahil sa kapabayaan ko. Kung gusto mo akong saktan, kung gusto mo akong iwan, Vincent, tumayo ka dyan. Pabalang ngunit may halong lambing na saway ni Anne-Marie habang pinipilit na patayuin ng asawa. Lumabas ang kanyang matatag na isip. Hinawakan niya ang panga ni Vincent at pinatitig sa kanyang mga mata. Nailigtas mo ang mga anak natin at ligtas ang kambal sa tiyan ko, hindi kita iiwan. Pero hindi natin matatapos to kung dahan-dahan lang gagamitin mo. Dahas, gamitin natin ang utak ko. Inilabas ni Anne-Marie ang isang tablet na naglalaman ng mga encrypted financial data na palihim niyang sinusuri habang naghihintay sa isla. Ginamit niya ang kanyang galing bilang top accountant upang pasukin ang mga foreign bank accounts ng Cruz Tech Pharmaceuticals. Habang nasa karagatan ka, natuntun ko ang lihim na pondo na ginamit ni Damian Cruz para bayaran ng mga traidor sa laboratorio at ang mga dinukot sa triplets. Nakangising saad ni Anne-Marie habang kanyang pagiging palaban muling sumiklab. Lahat ng transaksyon niya ay illegal at lumalabag sa anti-money laundering law ng bansa. Naipasa ko ng buong audit report sa National Bureau of Investigation at sa Securities and Exchange Commission.
Kinamagahan sa Maynila, binalot ng mga sasakyan ng pulisya at mga ahente ng gobyerno ang dambuhalang headquarters ng Cruz Tech Pharmaceuticals. Si Damian Cruz na kasalukuyan pang nagpapagaling mula sa pinsalang natamo nang sakal ni Vincent nung nakarang gabi ay lumabas ng gusali na may suot na sopas habang pinaliligiran ng daan-daang media. Ang kanyang buong imperyo sa negosyo tuluyan ng gumuho. Ang kanyang mga ari-arian ay na-freeze na ng gobyerno at ang kanyang pangalan tuluyan na ngang winasak ng matalas na dokumento ni Anne-Marie at ang kapangyarihan ni Vincent sa merkado. Bagsak, sugatan, walang natitirang sentimo. Dinala si Damian sa pinakamahigpit na kulungan upang doon pagdusahan ang kanyang mga krimen habang buhay. Sa loob ng pribadong sasakyan, malapit sa eksena, nakatitig si Vincent sa pag-aresto kay Damian. Habang ang kanyang isang braso ay possessive na nakapulupot sa balikat ni Anne-Marie. Dahan-dahan, hinahalikan ng buhok ng kanyang asawa. Tapos na, aking donya, bulong ni Vincent nang may malalim na buntong hininga. Wala nang kalaban. Ang natitira na lamang ay ang pag-aalaga ko sa iyo at sa kambal natin. 5 buwan matapos ng tuluyang pagbagsak at pagkakakulong ni Damian Cruz, muling nagbalik ang kapayapaan at karangyaan ng pamilya Montefalco. Sa tulong ng pinakamahigpit na pangangalaga at ng hindi mapapantayang pagkaposessive ni Vincent, naging maayos at malusog ang mga huling buwan ng pagdadalang tao ni Anne-Marie. Isang maagang umaga sa Laguna, binalot ng matinding tensyon at pag-aalala ang pribadong delivery wing ng Montefalco Medical Center. Ang buong palapag muling binili at ipinasara ni Vincent. Pinaliligiran ng 3 layer ng elite guards. Sa labas ng delivery room, ang bilyonaryo pabalik-balik sa paglalakad. Basang-basa ng pawis ang kanyang mamahaling suit habang maririnig ang mga hiyaw ng kanyang asawa mula sa loob. Mr. Montefalco, pwede na po kayong pumasok sa loob. Saad ng doktor? Hindi na nagdalawang isip pa si Vincent. Mabilis siyang pumasok at agad na lumuhod sa tabi ng kama ni Anne-Marie. Hinawakan niya na napakahigpit ang kamay ng asawa. Sinubsob ang kanyang mukha doon habang kanyang mga matang kulay abo ay basang-basa na rin ng luha sa tindi ng pag-aalala. Anne, asawa ko, nandito ako. Kaya mo yan, aking donya? Nanginginig ang boses na bulong ni Vincent habang pinapahiran ng pawis sa noo ni Anne. Vincent, ang sakit! Pabalang na sigaw ni Anne habang pinipiga ang kamay ng asawa. Lumalabas ang kanyang huling lakas at pagiging palaban bilang isang ina. Isang malaking iripa, Doña Anne-Marie, lalabas ng unang baby. Utos ng doktor, kasabay na isang napakalakas na hiyaw ni Anne-Marie at mahigpit na hawak sa asawa. Isang malakas na iyak ng sanggol ang umalingaw-ngaw sa buong silid. It's a healthy baby boy, Mr. and Mrs. Montefalco. Nakangising saad ng doktor. Ngunit bago pa man makahinga ang dalawa, muling sumiklab ang hilab sa tiyan ni Anne. Teka, ang kasunod na baby, iripa po. Sa huling pagkakataon, binigay ni Anne lahat ng kanyang lakas, habang si Vincent ay walang tigil sa paghalik sa kanyang mga kamay. Nagdarasal ng taimtim, at kasunod nun isa pang mas malambing na iyak ng sanggol ang sumunod. Congratulations! It's a beautiful baby girl. Isang lalaki at isang babaeng kambal. Naiyak ng tuluyan si Anne-Marie habang dahan-dahang nilalatag ng mga nurse ang 2 maliliit at mapuputing sanggol sa kanyang dibdib. Si Vincent naman tuluyan ng napaluhod sa gilid ng kama. Ang kanyang dambuhalang katawan ay nanginginig sa labis na emosyon habang pinagmamasdan ng kanyang asawa at ang kanilang bagong silang na kambal. Salamat, Anne. Maraming salamat, asawa ko. Umiiyak na bulong ng bilyonaryo habang maingat na niyayakap silang 3. Sinusubsob ang mukha sa leeg ni Anne upang lasapin ang bango ng tagumpay at pag-ibig. 1 buwan matapos ng panganganak, isang napakagandang hapon ang sumalubong sa igranding balkonahe sa mansyon sa Laguna na nakaharap sa malawak na hardin. Masayang naglalaro sa damuhan ng triplets na sina Ethan, Liam at Sofia habang binabantayan ang mga yaya. Sa loob naman ng balkonahe, nakatayo si Anne-Marie sa isang marangyang sofa habang dahan-dahang hinihili ang sanggol na babae na pinangalanan nilang Angelica Marie.
Sa kanyang tabi naman ay si Vincent, suot ang isang simpleng puting polo na nakabukas ang unang 3 butones, habang possessive at maingat na karga-karga sa kanyang dambuhalang bisig ang sanggol na lalaki na pinangalanan namang Vincent Jr. Tingnan mo ang mga anak mo, Vincent. Kamukhang kamukha mo ang panga ni Junior. Nakangiting saad ni Anne habang nakasandal ang ulo sa balikat ng asawa. At nakuha naman ni Angelica ang matatalas at palaban mong mga mata, aking Donya. Bariton ng tugon ni Vincent ng may malalim at mapayapang puntong hininga. Binaba muna ni Vincent ang sanggol sa marangyang crib sa kanilang tabi. Sa isang pamilyar, marahas ngunit puno ng nag-uumapaw na lambing at pagka-possessive na galaw, hinablot ni Vincent ang bewang ni Anne-Marie at sinabsob ang kanyang mukha sa leeg nito. Panggigigil na humihinga ng malalim. Vincent, ano ba? Baka magising ang kambal. Pabulong na saway ni Anne. Bagaman nakangiti at niyakap din ang leeg ng asawa. Wala akong pakialam, Anne. Tapos na ang mga kalaban. Ligtas na ang 5 anak natin. Panggigigil na bulong ng bilyonaryo habang inilalapat ang kanilang mga labi sa labi ni Anne-Marie para sa isang matagal, mapusok at puno ng pangakong halik. Akin ka lang, Anne-Marie. Ang bawat hininga mo, ang bawat patak ng pag-ibig mo, akin lang. At habang nabubuhay ako ang magiging gintong hawla mo na magpoprotekta sa iyo habang buhay. At ako naman ang reyna na hindi ka papayagang mag-isa, aking possessive na asawa. Nakangiting sagot ni Anne bago muling sinandalang kanyang sarili sa dibdib ng bilyonaryo. Habang pinagmamasdan ang kanilang kompleto, masaya at ligtas na pamilya sa ilalim ng papalubog na araw. 1 taon ang mabilis na lumipas matapos ng ligtas na pagsilang ng kambal na sina Vincent Jr. at Angelica Marie. Ngayong araw ang buong mansyon sa Laguna binalot ng ingrandeng dekorasyon na kulay ginto at puti. Hindi dahil sa may bagong labanan o banta, kundi para sa isang napakahalagang selebrasyon. Ang unang kaarawan ng kambal at ang pagpapanibago ng sumpa ng kasal ni Vincent at Anne-Marie. Sa malawak at napakagandang hardin na nakaharap sa lawa, pinaliligiran ng buong paligid ng pinakamahigpit na seguridad na personal na pinamahalaan ng mga elite forces ng mga Montefalco. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kapaligiran ay hindi na puno ng takot, kung hindi na nag-uumapaw na tawanan at musika. Liam, huwag mong hahatakin ang laso ng regalo ng kapatid mo. Ethan, pakibantayan si Sofia. Malambing, ngunit may otoridad na saway ni Anne-Marie habang pababa ng hagdan ng balkonahe. Napakaganda ng Donya ng mga Montefalco. Suot niya ang isang eleganteng lace gown na kulay cream na perpektong humapit sa kanyang balingkinitang katawan. Lumabas ang kanyang maunawain, ngunit pabalang na aura. Habang pinagmamasdan ang triplets na ngayon pinaliligiran na ng 2 malulutong maglakad na kambal sa damuhan. Bigla na lamang mayroong dambuhalang pares na mga braso ang galing sa likod ng possessive na pumatong sa kanyang bewang. Isang pamilyar at baritonong hininga ang pumatak sa kanyang leeg. Panggigigil na huminga ng malalim. Vincent, nasa harap na tayo ng mga bisita at ng mga yaya. Nakangiting saway ni Anne habang hinaplos ang mga kamay ng asawa na nakapulupot sa kanya. Wala akong pakialam sa kanila, aking Donya. Pabulong na ugong ni Vincent habang diniin ang isang mabilis ngunit mapusok na halik sa sensitibong balat ng leeg ni Anne. Hubad ang unang 3 butones ng kanyang polo, gulong buhok. Mukha siyang mas bata at mas relax ngayon. 1 taon nang nakalilipas mula nang ipanganak mo ang kambal, pero hanggang ngayon parang mas talo kong nagiging baliw sa'yo araw-araw. Akin ka lang, Anne. Akin lang ang bawat ngiti mo ngayon. Alam ko, aking possessive na asawa, natatawang sagot ni Anne bago umarap kay Vincent upang ayusin ang kwelyo nito. Lumabas ang kanyang matalas at mapagmahal na tingin. Pero kailangan nating harapin ang mga bisita natin. At tingnan mo mga anak mo, mukhang nag-aaway na naman sa laruan. Natawa si Vincent, isang tunay at malalim na tawa na tanging kay Anne-Marie lang niya pinapakita. Binuhat niya si Anne sa isang mabilis na bridal style na kinagulat ng dalaga. Vincent, ibaba mo nga ako? Pabalang na saway ni Anne bagaman nakakapit ng mahigpit sa leeg ng asawa.
Hinding-hindi kita ibababa, Anne-Marie. Kahit matapos ang party na to, karga-karga kita hanggang sa kwarto natin. Nakangising tugon ng bilyonaryo habang naglalakad patungo sa gitna ng hardin kung saan ang kanilang 5 anak. Nang makalapit sila, agad na tumakbo ang triplets upang yakapin ang binti ng kanilang ama, habang ang kambal na si Vincent Jr. at Angelica gumagapang patungo sa malambot na carpet, may hawak na mga laroang ginto. Sa ilalim na napakagandang sikat ng araw sa Laguna, hinarap ng mag-asawa ang kanilang pamilya at mga malalapit na kaibigan. Walang gintong hawlan ng takot, walang mga traidor at wala ng lason. Ang tanging natitira na lamang ay hawla ng kanilang walang katapusang pag-ibig. Isang hawla na binuo hindi upang ipakulong si Anne-Marie, kundi upang protektahan ng kanilang reyna at ang kanilang mga anghel habang buhay. Nilapag ni Vincent si Anne sa kanyang tabi, mabilis sinablot ang kanyang kamay at pinagtagpo ang kanilang mga daliri habang nakatitig sa kanilang 5 anak. I love you, Anne, hanggang sa huling tibok ng puso ko. Bulong ni Vincent bago diniin ang isang matagal at mapusok na halik sa mga labi ng asawa. Selyo ng kanilang tunay at permanenteng happy ending. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento. Isang napakagandang happy ending para kina Vincent, Anne-Marie, sa triplets at sa ating bagong silang na kambal. Tunay nga na walang kapangyarihan o kasamaan ang kayang gumuho sa isang pamilya na binuo ng tunay na pag-ibig at proteksyon. Sa lahat po ng ating mga masusugid na taga-subaybay dito sa Ayesha TV, mula sa unang kabanata hanggang sa marating natin ang grand finale na ito, tanging walang katapusang pasasalamat po ang aming maiiwan sa inyo. Salamat sa inyong mga likes, comments, pag-share at pagpupuyat gabi-gabi para lang masubaybayan ang pamilya Montefalco. Kayo po ang dahilan kung bakit patuloy na nagbibigay buhay ang bawat linyang aking binibigkas. At syempre, isang napakalaking pagpupugay at yakap ng mahigpit para sa ating mga bayaning OFW na nakikinig sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa Middle East, Asia, Europa, Amerika at kung saan-saan pa. Alam po namin kung gaano kahirap ang mag-isa sa ibang bansa, ang labanan ng lungkot at ang mangulila sa pamilyang naiwan ninyo sa Pilipinas. Sana po sa pamamagitan ng kwentong inihahandog namin sa inyo araw-araw, ay kahit papano nababawasan namin ang inyong homesickness at pagod mula sa trabaho. Ang bawat sakribisyo ninyo ay parang si Anne-Marie na palaban at matatag. Parang si Vincent na gagawin lahat para sa kinabukasan ng mga anak. Kayo po ang tunay na inspirasyon namin ng ating channel. Mag-ingat po kayong palagi dyan nasan man kayong dako ng mundo. Ang obra pong to hindi magiging posible kung wala ang mapaglaro at napakahusay na imahinasyon ng ating nag-iisang story creator. Ang utak sa likod ng kwentong to, walang iba kundi si Boss Reynal. Muli, ako po ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Sandra, na nagpapasalamat at nag-iiwan ng paalala. Ang tunay na pag-ibig kailanman hindi madadaig ng anumang bagyo ng buhay. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na bagong kwento at bagong yugto dito lang sa Ayesha TV. Bye-bye po at God bless sa ating lahat.